napakagandang kwento po tungkol sa isang alitaptap at isang ahas. A firefly and a snake. Nung minsan daw po itong ahas, pilit niyang tinutuklaw yung alitaptap. Hinahabol niya, kinakagat niya yung alitaptap. Ito pong alitaptap napagod sa kakahabol ng ahas sa kanya. Tumigil siya. Hinarapan daw po itong ahas at tinanong siya, sandali, sabi niya. Bakit mo ba ako tinutuklaw? Bakit mo ba ako kinakagat? Bakit mo ba ako hinahabol? Pagkain ba ako sa iyo? Kumakain ka ba ng insekto? Sumagot daw po yung ahas, sabi niya, hindi, sabi niya. Pangalawang tanong po nung alitaptap doon sa ahas, may ginawa ba akong masama sa iyo? Bakit mo ba ako sinasaktan? Bakit mo ako tinutuklaw? Bakit mo ako hinahabol? Sumagot po yung ahas, sabi niya, wala ka namang ginawang masama sa akin. Nagtataka po ang alitaptap, bakit mo ako hinahabol? Bakit mo ako sinasaktan? Bakit mo ako tinutuklaw? Sumagot po yung ahas, sabi niya, kasi nasisilaw ako dyan sa liwanag mo. Naiinis ako sa'yo. Sabi po ng ahas. Ano pong ibig sabihin? Napakagandang aral na pag may taong gustong makapanakit sa iyo, pag may taong naninira sa iyo, pag may taong nambabatas sa iyo o pilit kang dinadown, anong ibig sabihin? Hindi dahil may ginawa kang masama, hindi dahil sinaktan mo yung taong yun, pero bakit masama siya sa iyo? Dahil masyado kang maliwanag, dahil naiinggit siya sa iyong kabutihan, dahil ayaw niyang nakikita yung mabuti mong ginagawa. Pag merong taong gustong makapanakit sa iyo, ang kailangan nating gawin ay iwasan sila. Huwag nating aawayin ang mga taong ito. Kamukha ng ginawa ng ating Panginoon. Narinig nyo naman po sa Ebanghelyo, napakaklaro. They pick up rocks to throw at Him. Babatuhin ang ating Panginoon. Pero ang ginawa ng ating Panginoon, umiwas siya, umalis siya. Hindi siya nakipag-away sa kanila. Bakit gustong patayin ng mga Hudyo ang ating Panginoon? May sinabi ba siyang masama? Wala. May sinaktan ba siya sa kanila? Wala. May kasalanan ba siya? Wala. Pero bakit siya binabato? Kasi kamukha ng alitaptap ang ating Panginoon, naging napakabuti, naging napakaliwanag niya, pinakita niyang kanyang kabanalan, at ayaw daw makita ng mga Hudyo ito. Hindi nila ito matanggap, naiinggit sila. Kailangan natin tanggapin, minsan sa buhay natin, meron talaga mga taong ugaling ahas. Amen? Na kahit na anong ginawa mong mabuti sa kanila, pinakain mo na sila, inalagaan mo na sila, tinulungan mo na sila, anong gagawin nila? Kamukha ng ahas, tutuklawin ka. Kahit na nagsakripisyo ka na, kahit na binigay mo ng lahat, nagparaya ka na, anong ginawa ng mga taong ito? Sinaktan ka pa rin. Kailangan natin tanggapin yun. Hindi natin maaalis sa buhay natin yan. Meron tao, pero ang ugali nila, ahas. Ugaling taksil. Amen? At ano ang kasabihan? Do not allow the same snake to bite you twice. Huwag mong hayaan yung parehas na ahas, tuklawin kang 2 beses. Pag sinaktan ka na ng isang tao, matuto ka na, umiwas ka na, mag-ingat ka na sa taong yan. Anong utos ng ating Panginoon? Huwag tayo maging mangmang. Sabi niya, be shrewd as snakes and yet innocent as doves. Yung pagkaahas, paanyaya ng ating Panginoon sa atin, hindi yung nanunuklaw, hindi yung nanunugat, hindi yung naninira, o hindi, maging matalino ka, maging marunong ka, mag-ingat ka. Hindi tayo inaanyayahan ng Diyos magpakamatay para sa mga masasamang tao. Papil ng Diyos yon. Binigay na niya ang sarili niya para sa mga masasama, para sa mga makasalanan. Ngayon, kung meron pa rin masama, makasalanan, ikaw, patuloy kang sinasaktan. Umiwas ka, pagdasal mo sa Diyos. Ang Diyos lang ang makakapagbago sa kanila. Continue
shining. It means continue your good work. Huwag kang titigil sa paggawa ng mabuti. Huwag mong ititigil ang iyong pagmamahal, ang iyong misyon. Pag natuklaw ka nila, pag nasaktan ka nila, sinong kawawa? Ikaw at yung mga minamahal mo. Pag nasaktan ka nila, sayang yung maipapakita mo sanang mabuti sa iba. Hindi ikaw ang makakapagbago sa mga taong masasama. Papil ng Diyos yan. Papil ng banal na Espiritu. Tayo is instrumento lang. Pag hindi tayo matanggap ng ibang tao, wag natin ipipilit ang ating sarili. Magpatuloy ka, meron pang mga ibang tao na mas kailangan sa iyo. Meron pang mga ibang tao na mas matutulungan mo. Matuto tayo na kamukha ng ating Panginoon, umiwas sa mga nambabato sa atin. Pagdasal mo sila, huwag mo silang kamuhian, mahalin mo sila, pero sa marunong, matalinong paraan. At kamukha ng ating Panginoon, ipakita natin ang kabutihan natin, kamukha ng isang lampara o kamukha ng isang alitaptap. Let your good works shine. Let your goodness shine forth. May liwanag na binigay ang Diyos sa iyo. Kahit na maraming taong ugaling ahas, nanunuktok sa iyo, naninira sa iyo, gusto kang saktan, umiwas ka lang, pagpatuloy mo ang iyong mabuting ginagawa dahil mas kailangan ng ating mundo ngayon ang liwanag kaysa sa dilim. Ialay pa rin natin ang ating kabutihang ginagawa sa mga taong minamahal natin sa Diyos.